Today we shall continue our series. Ano po ang tema natin sa 2025, sa taong 2025? Ano ang theme natin? Grateful living. And one of the things that we must be grateful for is love. Being February, we talk about love. And let us be thankful for love. Sino nagpapasalamat sa pag-ibig? Magsabi nga ng malakas na Amen. And our topic today is the second point of our main message on the first Sunday of February. Ito po yung katotohanan that we should not only know the love of God, but we should embrace the love of God. How many of you felt na parang kulang ang pag-ibig niya kay Lord? Yung bang, Lord, sorry po, hindi kita kulang ang pag-love ko sa iyo. Sino nakakaramdam ng gano'n? Ilan lang. Isa pa, yung bang feeling mo, Lord, sorry po, kulang ang love ko sa iyo. Parang yung ginagawa mo, alam mo, kulang yun eh. Kaya you can just come to God and say, Lord, kulang, sorry po. Sino nakakaramdam ng gano'n? Wow, praise God. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Actually, it is not about your love for the Lord. It is actually about the love of God for us. And only when you learn to embrace that love of God can you feel that you can love God back enough. Hallelujah! Praise the Lord. Kaya sa atin lahat, nais po natin po na patuloy pong idalangin. Na patuloy natin yakapin ang pagmamahal ng Panginoon. Sa mga kasama natin sa online, nanonood at nakikinig at sumasamba sa Diyos, kasama po natin, lalo na sa pangunan ni Pastor Art, ni Sister Jenny, at maging ng mga iba po, at hindi lang po sa abroad, kundi sa mga bahay-bahay nila, they join us. We want you this morning to understand and experience the power of embracing the love of God. Si Apostle Paul po, Si Apostle Paul sa talata po ito, sabi po, I am convinced that no one can separate me from the love of God. Mga kapatid, how convinced are you that no one can separate you from the love of God? Sabi ni Apostle John sa 1 John chapter 4 verse 19, siyang unang umibig sa atin, kaya tayo umiibig. Kaya importante po, yakapin ang pagmamahal ni God. Importante na magkaroon ka ng malalim na conviction na indeed, God loves me. And when you've learned to do that, that's the only way to learn how to love. Kahapon po, ay nagkaroon tayo ng seminar muli, bilang bahagi ng aming anniversary. 34 years na po kaming mag-asawa. Bukod pa yung 6 na taon na pagiging mag-sweetheart, kaya 40 years na ako nagtitiis sa buhay ni Sister Tess. Siya naman ay nagtsatsaga sa akin. At sa 40 years na yon, ay kami po ay nakaranas na yakapin ang pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, mga minamahal, nung papakasalan ko pa lang Sister Tess, ay kinausap ako ng tatay niya. At sabi niya, mahal mo pa talaga si Tess? Sabi ko, opo, mahal ko po anak niyo. Sabi niya, sasabihin ko lang sa iyo, yung sa lahat ng anak ko, yung si Tess, ang mapakahirap ispelengin, sabi ng tatay niya. Kasi nga po, mababa ang tingin niya pala sa sarili niya, hindi niya matanggap na siya may magmamahal sa kanya. Kaya yung 2.5 years ng 34 years of marriage namin, kalbaryo, yung 2.5 years ng buhay ko. Kasi kahit anong pakita kong pagmamahal sa kanya, walang dating sa kanya. She could never believe that I love her. At kung minsan ganun po tayo, mga kapatid. Dahil kulang, dahil hindi natin niyayakap yung pagmamahal, ay kaya dahil doon, hindi natin maramdaman, hindi natin maranasan. It is never about yung pong lacking of love. It is about your willingness to really embrace the love of God. Salamat sapagkat after 2.5 years, nagkaroon siya ng breakthrough at nayakap niya yung pagmamahal ng Diyos. At na mayakap niya yung pagmamahal ng Diyos, she began to believe that she is lovable, and then and only then, na-appreciate niya na merong isang gwapo at matipunong lalaki na nagmamahal sa kanya. Nga lang, nahirapan akong ispelengin siya. Sabi ko sa tatay niya, gusto ko sana sabihin, sana sa loob-loob ko lang, nung sabihin sa akin ang anak niya ay mahirap ispelengin, sabihin ko sana, wala akong problema, mahina naman ako sa spelling Hanggang ngayon mahina ako sa spelling. Kaya talagang blessing sa akin, pag nagte-text, lumalabas yung pula, sabihin may maling spelling, di ba? At anyway, mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. That is our sermon today.
yung kapangyarihan ng pagyakap. In fact, ang title po natin ay hindi lamang Embracing the Love of God, which is the second point of the main sermon. Ano po? Pag kinuha niyo po yung inyo pong notes, ano po, pagpasok niyo, binibigyan kayo ng ating notes, ano po, naroon yung review ng ating nakaraan sermon. Ngayon, ay nag-add tayo ng another word. Ano po yon? Pakibasa nga po yung ating topic for today. O, parang hindi kayo active. Isa pa ho. Yes, actively embracing the love. Don't just embrace, actively embrace the love of God. So ang talatang ito, katulad natin sinabi, makita po natin si Apostle Paul, he actively embraced the love of God. In fact, he declared that nothing and no one can separate him from the love of God. Hallelujah. At anong epekto noon? He feels lovable. Sabi ng asawa ko, ang naka-attract sa kanya, sa akin, kaya siya naging attracted, ay hindi dahil pogi ako, ano po, kundi dahil yung kabuuang kagapuhan ko. Kundi dahil daw maganda raw aking tindig at confident ako, ano po. Alam nyo, I was never like that, ano po. But when I have learned that God loves me and is a wonderful plan for my life, in-embrace ko yun. Kaya unti-unti nag-manifest sa kilos ko. Kaya kahit na yung ngipin ko hiwa-hiwalay noon, ano po, pinabrace niya lang po ako, ano po. Kaya ako nagkadikit-dikit na aking ngipin, ano po. Pero dahil matigas ang ulo ko, hindi pa rin maayos. Kaya nagsasabi ang ating dentista ng bayan, si Dr. Cora, na babalik pa raw ako at tutuloy niya. Sabi ko, matanda na ako, Doktora, ayos na to. Ano. At ang buhok ko ay nauubos, ano po. Ang damit ko ay kinipis-nipis, ano po, dahil puro handover lang, ano po. Hand down lang sa akin, ano po. Pero I acted, I stand, I talk to people very confidently. Not because I have achieved anything, but because I have learned to embrace the love of God. Are you happy? Are you joyful that somebody not less than God loves you? Can you hear another amen? Sino masaya sa pag-ibig ng Panginoon? Sabi ng amen. Nung sagutin ako ni Sister Tess, ano po, June 6, 1986. Yung gabi na yon, habang umuwi ako, para akong talagang, alam niyo yung cloud 9, hindi ko akalain ang magandang babae, sinagot ako. Hindi ko makalimutan yun. Araw na yon. Kasi pagkaraan noon, nung bumalik ako, binabawi. Sabi niya, pwede bang bawiin? So, binabawi. Talagang grabe, ano po. At mabuti na lang, I am so secure with the love of God. Sabi ko, bakit naman? Kasi meron daw siyang gustong bigyan ng another chance. Aba, pambira, sasagot-sagutin ako. Pala may nagkukuli siya. But because of the love of God that I have learned to embrace, sabi ko, sige, I will release you. Kalimutan mo, sinagot mo ako. Pero bayaan mong ligawan pa rin kita, magsabay kami. At alam nyo, yun ang naging susi para sabihin niya, ikaw na. Kaya 40 years ago when that happened, I was saved by the power of embracing not the love of Tess, but the love of God to me. Kaya kahit binabawi niya yung pagmamahal, yung pagtanggap niya, okay lang. Ang mahalaga, love ako ni Lord. Kaya dahil doon, she found herself loving me. She found herself until now falling in love with me again and again. Amen? Alam niyo kasi love begets love. If you don't feel love, you will not get love. Kaya importante po yun. Ano po? Kaya sabi ni Apostle Paul, don't just believe that God loves you. Embrace it. And si Apostle Paul sabi niya, I am convinced that the love of God is permanent. No one and nothing can remove that from me. And there are three things I would like to share to you today. Una, so that we can actively embrace the love of God, let us look at verse 31 and 32. Ang sabi po, ano po, what then shall we say in response to this? Ano yung response to this? Earlier verse is the famous 28, verse 28. All things work together for good for those who love God, for those who predestined. Mga pinili niya. Dahil kayo at ako'y pinili ng Panginoon, ano ang tugon natin? Ang sabi niya. Tapos sa latter part, yung pagkapili ay dahil sa kanyang pagmamahal. So yun po ang context. Ano po? Sa bungad at sa huli, sandwiching,
It's about the fact that God loves us and He chooses us. It's never about us. It's about His decision to love us. Ano raw response natin? Ang sabi diyan, if God is for us, who can be against us? Verse 32, ano po ang sabi? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Mga kapatid, mga minamahal, mahalaga, number one, to actively embrace the love of God. Una, tayuan mo, stand on your ground against any obstacle that you are loved by God. When was the last time you feel unlovable? Di ba? Nang hindi ka i-date ng asawa mo ng February 14, katulad nung mag-asawa, date February 15. Habang kumakain yung babae, nagdadabog. Sabi nila, ba't ka nagdadabog? Sabi niya, anong petsa na ngayon? 15 na. Di ba, ang Hearts Day, 14? Ba't hindi mo ako dinate ng 14? Sabi nila, ikaw naman. Siyempre, kasi kasama ko yung boss ko nung kahapon kaya hindi tayo nakapag-date. Sabi niya, ibig sabihin, nag-overtime ka? Saan kayo, nag-overtime kayo ng boss mo? Ay, hindi. Nag-date kami ng boss kong babae. So yun pala, nag-date sila sa mga kapatid na kami naman. Ay, kuminsan talagang may mga tao na intentionally or unintentionally, they will make you feel that you are not lovable, di ba? Minsan, excited ka makita yung isang alam mong kaibigan mo, tapos makita mo siya, wala lang. Pero ikaw excited, di ba? You feel unlovable. Nandiyan ho ba kayo? When was the last time you feel unlovable, di ba? Naalala ko si Sister Sally, si Pastor Juancho nag-birthday noong February 8, at talagang pinost niya yung video ni Pastor Juancho na nag-aanyaya na maglingkod sa Panginoon kahit pandemic. At tama-tama naman sapagkat tayo ngayon ay nag-i-encourage na mag-serve ang bawat sa atin sa Panginoon. And until now, we feel hindi lamang yung si Sally na mimiss si Pastor Juancho, kundi kahit kami, siya po ang kauna-unahan na hindi ko nakuhang tignan na nakaratay sa nakahiga sa kabaong At nalapit lang ako sa kabaong niya nung isara na at yung committal prayer na lamang. At sa mga byuda ang narito, tulad ni Sister Sally, sometimes yung pagkawala na yung nagmamahal sa iyo, parang you feel unloved already, di ba? Ladies and gentlemen, believe me, you just have to remind yourself and stand on your ground that you remain lovable kahit wala na ang mga taong nagmamahal sa iyo o kahit hindi ka na yata minamahal ng mga taong nagmamahal sa iyo. Kaya po ngayon, si Ate Nelia Losada ay meron ngayong grupo, na SWSV, singled but valued, significant women. Kaya palapakan nga natin ang mga byuda sa Panginoon, mga byuda, praise God. So kahit tayo wala na, yung anak natin lumaki na, at dahil may mga schedule na, kailangan mo, hindi mo matawag. You feel unlovable. Ladies and gentlemen, stand on your ground. You remain lovable. Kahit mayroong mga dahilan na parang mag-iisip ka na parang hindi na yata ako lovable. Kapatid, kaibigan, may mga pagkakataon na dahil ikaw'y tumatanda na, nagkakaroon ka ng wrinkles, you feel unlovable. Kahapon pinag-aralan namin yung portion ng Song of Solomon. At yung Song of Solomon is about the love story of Solomon and the Shulamite woman. At dito po pinapakita po na yung babae po, the Shulamite woman, na-insecure siya dahil sa kanyang complexion. Let us look at that. Solomon, Song of Solomon, basahin po natin. At napakaganda, chapter 1, verse 6. And this is a very good example. Sabi diyan, do not stare at me because I am dark. Ilan sa atin yung dahil maitim tayo? Dahil maitim ka, ayaw mong, tingin mo hindi ka lovable. Di ba? Kung minsan pagka may beauty contest, sabi niya, black beauty, kaya lang maitim. Kaya nga black beauty. Sabihin, wala sa complexion yan. So itong Shulamite woman, when Solomon, makisig, hari,
ay lumalakad, may mga alalay, nakita si Shulamite woman, head turner, para kay Solomon, yung Shulamite woman. Lampas na siya, tinitignan. Nakakita na ba ng kayang gano'n? Nakalampas na dahil nagandahan ka, tinitignan mo. Head turner, ang tawag doon, yung mga ganong beauty. Sabi mo sa katabi mong babae, head turner ka. Head turner. So talagang, kaya dahil doon, si Solomon, at sinimulan niya ligawan ng Shulamite woman. And he would always visit that garden of the Shulamite woman. Ano po? At alam niyo, pag tinititigan siya ni Solomon, ay sabi ng babae, huwag mo akong titigan. Kasi hindi man ako maganda. Kasi maitim ako. Narasan niyo ba ganon? Ikaw, ano yung hindi mo gusto sa itsura mo? Huwag mo akong titigan. Kasi maliit lang ako. Kasi ang tenga ko halang. Ilan sa atin yung we don't feel love kasi yung tenga natin halang. Alam yung mga tao parang they make fun of some people's itsura, di ba? Kaya mga kabataan ngayon, very sensitive dyan. Body shaming yan. Body shaming. Body shaming. Yung bang dahil may kapintasan, ano po? Alam nyo, yung may katawan, pwede niyang pitas sa sarili niya. Pero ikaw ay namimintas ng itsura na may itsura, malaking kasalanan yan. Ano po? Sapagkat ginawa ng Panginoon ang bawat isa. Workmanship ng Panginoon ang bawat isa. Kaya ito si Shulamite woman, siya mismo sumisira sa sarili niya. Sabi niya, don't stare at me because I don't feel lovable. How many of you can identify with the Shulamite woman? At sabi pa niya, ano po, pinagkaisahan ako ng mga brother ko eh. Yung nakaramdam ka ng gano'n, you're not lovable kasi hindi ka gusto ng mga barkada mo, hindi ka gusto ng mga kapatid mo, hindi ka paborito ng magulang mo. Because of that, you feel unlovable. Oh, I believe in my heart that in one time or another, we feel the same. Ano po? At sabi niyan, they made me take care of the vineyards. Kaya pala siya umitim. Pinagkakaisaan siya ng mga brother niya, siya ang pinag-aalaga ng vineyard. Mga kapatid, mga minamahal, when you look at the earlier verse, ano po, sabi ni Solomon, maraming magaganda, pero iba ang kagandahan mo. Talagang patuloy sa pag-affirm si Solomon sa kagandahan ng Shulamite woman. Mga kapatid, mga minamahal, the first thing we need to do to embrace the love of God, tayuan mo. Sigaw nyo nga, tayuan mo ang pag-ibig ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit hindi ka na ina-affirm ng iyong minamahal, ikaw ang humarap sa salamin and you affirm yourself, you are lovable, you are beautiful. Because as a matter of fact, we are all love. Pumalakpak ka ang lahat ng Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, nasagutin ako ng asawa ko o ng nobya ko, talagang para akong nasa cloud nine, tuwan-tuwa ako, gano'n. Na mahal ako ni Tess. Hindi pa niya binabawi no, hindi pa. Kaya talaga. Tayo, do you believe that you are lovable? Amen. Ba't ganun lang? Dapat talaga. Do you really believe that God loves you? Can I hear another amen? And because of that, you and I are lovable. Amen? Praise the Lord. Pangalawa, ano po? Huwag mo lang tayuan ang pagmamahal ng Panginoon. Ano po? Pangalawa, mga kapatid, ay nasa verse, tingnan po natin, sumunod na verse 33 and 34. Ang sabi po sa verse 33 and 34, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. 34, ano po? 34. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died, more than that, who has raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. I wish we can study the book of Romans. Sa ating ARDS, Academy of Producing Disciples and Shepherds, we shall soon offer a book study. And one of the book study I really want offered is the study of the book of Romans. In this part of the book of Romans, the Apostle Paul is bringing the discourse sa senaryo ng korte. Korte, ano po? Na sa korte, pag may inihain na charges, ano po, ay titignan yung validity ng charges. At kung ikaw ay nagkasala, hahatulang ka. Ano po? At pag nahatulang ka na, wala nang pwedeng mag-charge sa'yo, nahatulang ka na. So ang tawag dyan, double jeopardy. So the law does not allow double jeopardy. Kaya ang sinasabi ng Apostle Paul, lahat tayo,
hinatulan. Pero bago ibinaba ng Diyos yung hatol, pinababa muna ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus dahil sa pagmamahal niya sa iyo. At siya ang tumanggap ng lahat ng hatol. Wala bang palakpak sa Panginoon? And this is the strongest evidence that you are loved. At dahil doon, sabi ni Apostle Paul, no one can ever bring charges against you anymore because Jesus received the charges. So, ibig sabihin, mga kapatid, dahil dyan sa katotohanan yan, kailangan hindi mo lang tatayuan ang pag-ibig ng Panginoon. You and I must learn not only to stand on the love of God and so we embrace, but we must break free. We must break free from condemnation. Hallelujah. Why? Because Christ has already been condemned for us. At hindi lang siya na-condemn, namatay pa nga siya, inilibing, at nabuhay siya magmuli. Hallelujah, praise the Lord. At nang mabuhay siya magmuli, doon siya sa kanang luklukan ng Diyos para kapag kami akusasyon si Satanas sa iyo, tungkol sa akin, sasabihin niya sa judge na siyang Heavenly Father, bayad na yan. Double jeopardy yan. Wala bang palakpak sa Panginoon? Kaya tayo, manalangin tayo. Yung ating mga senador ay kitatamad. Sapagkat ang sabi ng konstitusyon, kapag kami nag-file ang Kongreso ng impeachment, forthwith. One does not need to become a lawyer to understand the meaning of forthwith. Agad-agad. Salamat sapagkat si Coco Pimentel ay mukhang bumabalik sa pagkapimintel. At siya ngayon nagsasabi na mali ang sinasabing sa Diyo na lang lilitisin. Kung may kasalanan o wala si Vice President Sara Duterte, edi husgahan nila. Hindi pwedeng binibitin ang pasyahin. Ang Kongreso, ganun din. Nakaapat pang mga cases bago nidininig. At saka ngayon palang ipinasa. Ano po? Sapagkat both in Congress and in the Senate, political consideration. Hindi po yung consideration ng mamamayan eh. Ano po? Pero ngayon naman, ang bola nasa Senado na. At salamat kung tayo yung tama sa ating nadinig, hindi lang si Senator Coco ang naliliwanagan, yung ibang senador na naliliwanagan na obligado sila na dinggin ang kaso. At hatulan nila kung may kasalanan ba o wala si BP Sara. Ang mga congressman, ang kanilang pasyahan, pipirma sila sa kaso dahil ang judgment nila doon sa charges ay tama o mali. Kaya lahat ng hindi pumirma, whatever alibi they have, they already made a decision na hindi guilty si Sara Duterte. Yun po yun. Wala nang ibang alibi. Ano po? So yun ang pasyanan nila, hindi guilty. So let the people evaluate them. Ano po? Pero ngayon na ang mga senador, we cannot accept na hindi nila didinggin ito. Pinapasweldo sila ng taong bayan. Magtrabaho ang mga senador dapat. Hallelujah. Can you hear that? Amen? Ngayon, kung tingin nila walang kasalanan, edi sabihin nila walang kasalanan. But the judgment has to be passed. Ngayon, dito yan po yung context ng korte, whether impeachment court or yung pong regular court. Ano po? Kapag meron ng judgment, kaya po, halimbawa, nagkaroon ng charges kay BP Sara. Ang sabi ng konstitusyon, minsan lang in the year. Hindi na pwede ulitin. Another year mag-aantay. Yun po. No double jeopardy. Ano po? Ibig sabihin mga kapatid, kayo at ako, no one can bring charges against us. Dahil tinanggap na ni Jesus ang lahat ng condemnation sa atin, dala ng kanyang pag-ibig sa atin. Hallelujah. Can you rather amen? Wala ba mas malakas na palakpak sa Panginoon? Kaya ang sabi po ng Galatians chapter 5 verse 1, Galatians 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Hallelujah. Ikaw at ako'y pinalaya upang maging malaya. Hallelujah. At ang sabi ng Romans 8:1, huwag na tayong umalis sa Book of Romans, balik tayo ng Book of Romans, chapter 8, verse 1,
For those who are in Christ Jesus, there is no more condemnation. So stop condemning yourself. Not because of your failure in the past, because of your mistake in the past, because of your the things that you don't like about yourself, you're condemning yourself like the Shulamite woman. Stop it. That is never God's. That is from the enemy. Stop condemning other people also. But sometimes we cannot do anything about other people. Stop condemning yourself. And instead, embrace the love of God. Break free. Break free from condemnation. Kaya si Jesus Christ ay hindi lamang tinanggap ang lahat ng haton. Siya ngayon ang iyong attorney. Hallelujah. Nandiyan ba kayo? Ang iyong abogado ay walang iba. Ang pangalan ay ang abogadong de Campanilla, attorney, Jesu Cristo. Pumalakpak ka ang lahat ng naniniwala niyan. Hallelujah! Kaya dahil meron kang abogado ang pangalan ng Jesu Cristo, out of gratitude to Him, you will serve Him. Out of love for Him, you will make yourself available for His glory. Hallelujah! Kaya mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. Mahalaga, tayuan mo ang katotohanan, kaibig-ibig ka kahit ano pa. Ang iyong ika nga iniisip na bagay na hindi kaibig-ibig sa iyo. Pangalawa, importante na break free from condemnation. Stop condemning yourself. Sa halip, magpakababad ka sa pagmamahal ng Panginoon. Hallelujah. That no one can no longer condemn you because the Lord Jesus has been condemned for you. Hallelujah. Ano man ang iyong pagkakamali, break free from that. At pangatlo at panghuli, 35 to 37, ano po, ito ay napakaganda. Inisa-isa ni Apostle Paul dito, ano po, ha? Yung pong, yan, tingnan po, no one can separate us from the love of Christ. Inisa-isa niya. The Apostle Paul think of the existing philosophy during his time that could probably separate one from the love of God. So, I wish we have time to study. Bakit ito yung mga binanggit niya? Ano po, ha? Trouble, hardship. Dahil pagka nagkaka-trouble ka, parang ayaw mo na. That cannot separate you. At inisa-isa po. And we don't have time to itemize all of them. But what I would like to say is this. Una, to actively embrace the love of God, tayuan mo ang katotohanan ng mahal ka ng Panginoon. Pangalawa, importante ay makalumaya ka sa condemnation. Ano po? Sa pag-condemn ng sarili mo. Kaya sometimes you don't feel you don't feel lovable because you keep on condemning yourself. You keep on putting yourself down. Ano po? At pangatlo, you must rest assured in your victory because of the love of God. Ano sabi po rito? You are more than conqueror. Di ba? Nakita niyo po yung talata? Tayo, dahil sa pag-ibig ni God, walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanya, we are called more than conqueror. Hallelujah! Praise God. Mga kapatid, naalala ninyo ang madalas kong halimbawa ng more than conqueror? Dahil kayo at ako ay inibig ng Panginoon, ang tawag sa atin ay more than conqueror. Sinong conqueror? Si Jesus. Ano po? Kumbaga, si Pacman Pacquiao, champion siya. Nako-conquer niya yung mga tumba, panalo, conqueror. Pag uwi niya ng bahay, dala niya yung kanyang belt, dala niya yung pera, Jinky, panalo ko. Sabi ni Jinky, good. Nasaan ang pera? Ayan. Si Jinky, ang more than conqueror. Kasi walang kahirap-hirap, tinatanggap niya ang pinaghirapan ng conqueror. Ganun ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo, baka natutulog na. Sabi mo, more than conqueror ka. At sabay-sabay na pumalakpak ang mga more than conqueror. Hallelujah! Because you and I are more than conqueror. We receive the benefits of the cross. Si Jesus ang nagpakahirap. Hindi lamang para maligtas ka sa impyerno. Yung pagkaligtas sa impyerno, ano yun? Yun yung retirement benefits. But more than that, habang buhay ka, maraming benepisyo na maaari mo matanggap kung yayakapin mo ang katotohanang mahal ka ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Maraming pagkakataon, ang demonyo
ay maglalagay ng defeatist thinking sa iyo. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan. Mas magaling ang iba. Kailangan itapon mo yun. You are victorious. In fact, the Bible tells us, you are more than conqueror. Hindi mo mapipigil na pumapasok sa utak mo yun. Pero mapipigil mo na yan ay manatili sa utak mo. Kaya sabi ni Jeremiah sa Lamentations chapter 3, this I call to mind. Meaning, you have to summon to your mind the right philosophy, the right thinking. Ano po? Kaya yung pelikula na tungkol sa mga emotion, ano pangalan nun? Yung pelikula na yon? Inside Out, di ba? So yung part 2 lang ba? Part 2? Yung part 2 ngayon, mas marami emotion na nadi-display. Na lahat yun, legit, lahat. But you can call out the right emotion. And you can call out the right emotion when you call out the right and the truth back to your mind. And the truth that you and I must always recall is the fact that I am lovable because no less than God loved me. Kailan mo huling naramdamang hindi ka kaibig-ibig? Kailan mo naramdamang ikaw ay hindi karapat-dapat ng pag-ibig? Kapatid, hindi ka nga karapat-dapat, pero ginawa kang karapat-dapat. Wala bang malakas na palakpak sa Panginoon? Kaya mga kapatid, mga minamahal, in response, sabi ni Apostle Paul sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. Ano po ang sabi diyan? May the Lord directs your hearts into God's love. That's our prayer. May people of Hope of Glory community direct our hearts to the love of God and to Christ's perseverance. Hallelujah. Huwag mong isang tabi yung pag-ibig ng Panginoong Jesus. Naghirap siya sa krus para lang pakita sa iyo na ikay kaibig-ibig. Tapos ikaw siyang-siya ka na you put yourself down. Yan ang sabi ni Apostle Paul kay Timoteo. Ano po, sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Do not let anyone look down on you because you are young. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Do not let anyone, as in anyone, look down on you because you are young. Siguro tayo hindi yung young. We let people look down on us because we are not rich, because we are not good in English, because we are not influential, we are not popular. Kapatid, do not let anyone, and that anyone includes you. Do not let yourself look down on yourself because you are loved by the Lord. Hallelujah. And in last verse, let's go to 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Ano po ang sabi diyan? 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. For Christ love compels us. Yung pag-ibig na ito ni Kristo na grabe. Sino sabing grabe pag-ibig ng Panginoon? Pumalakpak ka, yung grabe. Yung grabe yung palakpak. So sabi niya, praise God. For Christ's love, yung grabing pagmamahal ni Lord, compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. Verse 15. Ano po sabi ng verse 15? And He died for all that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Wow, this is the catch, ladies and gentlemen. Ikaw ay inibig kahit hindi ka kaibig-ibig. At dahil sa ganyang grabing pag-ibig ni Lord, yan ang magtutulak sa iyo. Para wag ka nang mabuhay sa sarili mo lang. Wag lang umikot ang mundo mo sa sarili mo lang. I see Sister Connie here from Guam again. Ano po, several months ago, she was here at she was asking God, bakit siya pinauwi ng Panginoon? And I told her, you know, while you are here, I believe God sent you back here to do outreach and mission. And she took it seriously. At nagsimula ang 2 hanggang 3 outreach natin and midweek sa pamamagitan ni Sister Connie Shoko. Palapakan niya ako natin, Sister Connie, praise God. So, yung nanay niya po, isa sa mga unang nakakilala sa Panginoon sa early years ng ating ministry. Ano po. At yan si Connie po ay walang interest yan.
Yan ay ping-pong player at sporty. Darating, nagbabible study kami, aalis, hindi kami pinapansin. Mabuti lang isang araw ay napansin niya ako. At sabi niya sa lola niya, ano ba yung pastor ninyo? Parang nagdadrag siyata, namumula mata. Ayun. Kaya sinabi sa akin ng lola niya, sabi ko, sabihin niyo kay Connie, hindi ako nagdaganit, namumula lang ang aking mata. Ay, kakausapin ko po siya. At nung kausapin ko siya, I was able to share the love of God to her. And when she accepted the Lord, that was the beginning of her journey with the Lord. And then the Lord brought her sa Guam with her family. And ngayon nga po, nung siya magbakasyon dito, nagkaroon siya ng broader reason why she came back. Kaya yung mga kaibigan niya, mapalakaibigan siya, ay kanya ngayong nire-reach out. Ano po? Kanya ngayong inaabot. Kaya sa tabing ilog, nagkaroon ng tayo ng bagong midweek doon. Kahapon lang pinag-uusapan namin dahil lang po sa merong isang babae who has learned to live not for herself only. Not for herself. Ikaw, kung ikaw ay nagpapasalamat sa pag-ibig ng Panginoon, start to live beyond yourself. Hallelujah. Because after all, the one who loved us came here not for himself, but for the mission. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, let the Lord compels you, that His love compels you to serve Him and to do outreach for Him. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin at sinasamba.